Magandang araw po mga kapatid, at sa araw na ito ay muli na naman tayo magkakaroon ng daily devotion para sa ating Panginoon. At ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay hango po sa aklat ng Mika, chapter 4, verse 1 hanggang 2. At sinabi, darating ang panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol, at dudulog dito ang maraming bansa. Daragsa ang maraming tao, at sasabihin nila, halik kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin na ang nais niyang gawin natin, at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat nagmumula sa Sion ang katuruan, at Jerusalem ang salita ni Yahweh. Purihin ang salita ng Diyos. Mariin nating napakinggan mga kapatid na galing sa ating kapatid na propeta Mika, na bagamat alam natin na ang kanyang aklat ay puno ng babala tungkol sa mga katiwalian o paglaban sa Panginoon sa nakaraang chapter, pero dito ay narinig natin mga kapatid na meron pangako ang Panginoon sa atin. Na darating ang panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan. Sa lahat ng bundok, yun po yung napakagandang pangako ng Panginoon. Ngayon, ano ba ang pinag-uusapan nating templo? It's not just about churches, mga kapatid. Ramdamin natin na it's just you and me, yung ating katawan na tinutukoy ng templo ng Diyos, na kung saan ay pupuspusin ng banal na Espiritu, na kung saan ay doon ay higit na dadakilain ang kanyang pangalan, na kung saan ay sinabi rin dito na maraming tao na ang magsasabi na halina tayo sa bundok ni Yahweh, mga kapatid. Ano po ang sabi dyan? Upang malaman natin na ano ang nais nating gawin, at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Harinawa mga kapatid, sa pagkakarinig natin ng salita ng Panginoon ay namumutawi sa ating mga puso't isipan ang nais ng Panginoon, na siya lamang, ang kalooban niya lamang ang maganap. Di ba po, mariin tayong pinapaalalahanan na sundin natin ang kanyang kalooban, ipangaral natin ang kanyang salita. So, nakita naman po natin sa kabila ng ating mga pagkukulang, ng ating mga kasalanan, ay nariyan ang napakagandang pangako ng Diyos. So, hindi po kalabisan na tayo, na kanyang mga anak, ay sumunod at pakinggan ang kanyang nais, ang kanyang kalooban. Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Napakaganda ng kanyang ng kanyang plano para sa ating mga anak. Di ba mas maganda kung mapapakinggan natin na tayo, na kanyang mga anak, ang siyang magiging daluyan, ang siyang magiging kaganapan sa pangako ng Panginoon. At yun po, harinawa sa gabi ito ay maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin at ang kanyang napakagandang pangako. Sa Diyos lamang po ang pinapataas ng pagkakas.